Punta mo dito sa Hope of Life, kundi ito yung pauna pa lamang na pagpunta mo. At hindi na po natin pakakatagalin ang ating pinunta dito, ang salita ng Panginoon. Atin po pinatawagan ng likod ng Diyos na si Pastor Najib Dadnadin. Yun, mapagpalang umaga po sa akin lahat. Welcome ko rin sila nanay. Salamat. No? Tayo po kayo para walang pangalan. Tayo po lang sa kasama ni Ranil. No? Kaya po yung mga kabataan, sila nanay sa Bible study ko po Tuesday. Kompleto na ba? Wala pa yung pasya. Dapat papakalitin sila ngayon. Pero yun, hindi kong sa Maseta. And then, sa susunod po yata sila na Sunday. Marami pong hindi mga nakarating kasi isa nagkasakit yung anak niya kanina daw. Madaling araw, medyo mainit yung pakaramdam. Sabi niya, Pastor Rex, Sunday na lang po. Sabi ko, okay, pag-pray natin na bumalik. So, umaga ito, masaya po ako na makasama muli kayo sa pananambahan at salamat sa mabuting bagay na ginagawa ng Panginoon sa mga buhay natin. Isang patunay kung bakit tayo narito kasi buong isang linggo naging mananagumpay po tayo at tayo ay naghandog ng pagsamba, ng papuri, ng pasasalamat sa ating pro-worship. Napakaganda ng worship natin sa umaga ito. And then sa umaga ito, our topic, yung pa rin po sa book of 1 John, na natutuwa ako sa tinatalakay natin kasi halos 2 buwan, hindi ko matapos-tapos. No? 2 buwan na itong 1 John na ito kasi nga, nung tinabi ko siya, nag-lockdown, tapos nag-ship ulit, tapos nag-lockdown. No? Para sa pagkakataon ito, nasa chapter 5 na po tayo. No? Salamat sa Panginoon, nasa chapter 5 na tayo. And then, natutuwa ako sapagkat sa umagang ito, naniniwala akong meron na namang galaw at kilos ang Panginoon sa atin. Ang topic natin is all about the assurance of salvation. No? Katiyakan ng ating kaligtasan dahil mas marami ang may bago ngayon, mas marami ang mga nasa Bible study natin na puntahan. Sakto ang mensaheng ito. At dun sa mga nag-disciple naman, sakto pa rin po ito kasi sa mga i-disciple nyo, ituturo natin paano magkakaroon ng assurance of salvation o katiyakan ng iyong kaligtasan. Para bago lahat, tayo po muna ay manalangin. Let's pray. Our Heavenly Father, thank you so much to your goodness in our lives. Thank you so much sa katagumpayan sa buong isang linggong nakalipas. Salamat pagkat kayo'y mabuti, kayo'y tapat sa mga buhay namin at hindi mo kami pinagkulang sa buong isang linggong nakalipas. Salamat po, O Diyos, sapagkat sa umagang ito makikinig kami ng mayroong magalaka sa aming puso at may kasiyahan sa aming kalooban at makikinig kami, Panginoon, nanamnamin namin ang mensahe na hatid mo sa umagang ito. And Lord, any works of the enemy, I pull down, I destroy, in the name of Jesus of Nazareth. In Jesus' name, Lord, I declare revival this morning. I declare transformation this morning. I declare, Lord God, yung kalinawan ng aming isipan, ng aming pusong iintindihin ang iyong salita. Salamat sa mulat mata na gagawin mo, Banal na Espiritu sa amin upang patuloy namin maunawaan ano ba itong assurance of salvation na ito, Lord God. Tunay, ang lahat ng papuri pagsamba sa ilang mauwi sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Makikibukas ako sa 1 John, unang buwan, Tagalog. Chapter 5, verse 6 to 13. Basahin po natin. Ang aking pong gamit ay Magandang Balita, Biblia. So, sabi dito, si Jesucristo ang napalito sa liputan, binautismuhan sa tubig at nagbubuo ng kanyang dugo sa kanyang kamatayan. Hindi lamang binautismuhan sa tubig, kundi nagbubuo pa ng kanyang dugo. Ang Espiritu ang nagpapatotoo tungkol dito sapagkat ang Espiritu ang katotohanan. Tatlo ang nagpatotoo, ang Espiritu, ang tubig, at ang dugo na nagkakaisa at tatlong ito. Tinatanggap natin ang patotoo ng tao, ngunit lalong matibay ang patotoo ng Diyos at iyon ay patotoo ng Diyos tungkol sa kanyang anak. Ang sino mang nananalig sa anak ng Diyos ay naniniwala sa patotoo ito. Ngunit ang ayaw maniwala sa Diyos ay nasa ginagawang sinungaling ang Diyos sapagkat hindi siya naniniwala sa patotoo nito tungkol sa kanyang anak. At ito ang patotoo, pinagkaloob sa atin ng Diyos ang buhay na walang hanggan at ito'y makakamtan natin sa pamamagitan ng kanyang anak.
pinananahanan ng Diyos, ng anak ng Diyos ay may buhay na walang hanggan, ngunit wala nito ang hindi pinananahanan ng anak ng Diyos. Isinusulat ko ito sa inyo upang malaman ninyo na kayong nananalig sa anak ng Diyos ay may buhay na walang hanggan. Pagpalain ng Diyos, ang kanyang salita na ating pong tatalakayin sa umagang ito. Kung titingnan natin yung magbabalik tanaw, throwback lang muna tayo, ang nilalaman niya po ng 1 John ay may dalawang bahagi. Unang bahagi doon, yung the basis of fellowship. Yung fellowship, yung ang nilalaman ng unang Juan o ng 1 John. And then, yung part 2, ito yung behavior of fellowship. So, makikita natin, nasa part 2 na tayo ng Book of John, na kung saan sa chapter 5, 6 to 13, ay pinapakita na si Yesu Cristo ay Diyos. Marami po kasi naglipana ngayon na nangangaral na hindi si Cristo ay hindi Diyos, kundi tao lang. Now, masyado itong controversial, masyado itong balawang ng talakayin, masyado itong pinagdidibatehan ng karamihan. Pero sa mga nananalig at naniniwala sa salita ng Diyos, na mayroong pananalig sa kanilang puso malinaw, si Yesu Cristo ay Messiah, si Yesu Cristo ay Adonai, si Yesu Cristo ay manlulubos o Savior ng buhay at ng kaluluwa natin. So, dahil marami nga po naglipana sa ating panahon ng mga maling aral, dapat nagiging matiin ang bawat namamahayag at dapat ang lahat na nangangaral na salita ni Lord na si Cristo lang ang daan ng kaligtasan. Sa mga tactics ni Satan, dibuntot na ilagay sa kaisipan ng tao na walang magagawa sa Yesu Cristo pagdating sa kaligtasan. Kasi Yesu Cristo ay propeta lang, si Yesu Cristo ay nagkatawang tao, tao lang. No? Kaya nga, sa pamamahayag at sa malimit nating pamamahayag na nakapaloob sa ating curriculum, ang ating COD, malinaw na tinuturong si Yesu Cristo ay Messiah at siya lang ang may kapangyarihan at binigyan ng kapangyarihan at sukat ikaliligtas ng lahat ng mananampalataya kay Yesu Cristo o sa Diyos na buhay. Kaya sa umagang ito, ang ating tatalakayin ay pagpapatibay na talagang hindi na siya basta tao, hindi na siya basta propeta, kundi siya Diyos. Siya Diyos na mayroong kakayahang magtiyak ng iyong kaligtasan. Pag sinabing katiyakan ng kaligtasan, maraming tao ngayon takot mamatay. Maraming tao ngayon takot mamatay kasi alam nila sa sarili nila, kapag sila ay pumanaw, ang tungo nila sa impyerno, no, sa ating survey sa lugar ng silangan, sa 100% na in-interview natin o survey natin, 99% hindi sila tiyak sa kanilang kaligtasan. 99% hindi nila alam na sila hindi maliligtas. Ang lagi nila pastor si Lord ang nakakaalam nun. Pastor si ano lang ang nakakaalam nun. Hindi po tiyak na kaligtas. Nakakalungkot na lumalakad ka sa mundong ibabaw, hindi mo matutuklasan na kapag nanalig ka kay Jesus, iligtas ka na. Na kapag meron kang relasyon kay Lord, meron kang ugnayan kay Yesu Cristo, ligtas ka. Ito dapat nating malinaw na pamamahayag at pagtitiyak sa lahat na nakakasama natin, nakakasalamuha. If you receive Jesus Christ as your personal Savior and Lord, meron kang kaligtasan. Kasi nakakalungkot na naghirap ka na nga sa bahagi ng buhay mo ngayon, pati ba naman sa pangalawang buhay ay maghihirap ka. Marami ka nang agam-agam sa buhay na ito, inaagam-agam mo pa yung katiyakan ng iyong kaligtasan. Kung kaya dapat nagiging malinaw sa ating pamamahayag at si John the Beloved, ipinahayag din ng buong linaw na sa pamamagitan ng ugnayan kay Yesu Cristo, magkakaroon ng kaligtasan ng sinuman. At salamat kay Juan, kay John the Beloved, na kung saan ang malapit sa puso ni Yesu Cristo, dahil sa kanyang kalapitan sa puso ni Yesu Cristo, nakita niya ng buong linaw na sa pamamagitan ng pananalig kay Jesus, magkakaroon ng kaligtasan. Kung kaya, as your mentor, kapag may nagsasuggest, Pastor, ano bang magandang unang basahin na libro? Sa New Testament, sabi ko, ang pinakamasarap na basahin agad sa mga, lalo sa new beginner, ng pagbabasa ay Book of John. Kasi sa Book of John, itinuturo yung linaw ng pagmamahal ni Jesus, linaw ng pagmamahal ni Jesus na hanggang kabilang buhay, mamahalin ka niya, linaw ng pagmamahal ni Jesus at yung offer niyang kaligtasan sa sino mang mayroong pananalig sa Kanya.
Kaya nga i-suggest ko lagi, basahin ang John. No? Ang book of John, and then pagkatapos ng John, yung 1 John, 2 John, and 3 John. Kasi ipinapakita yung buong linaw ng pagmamahal ni Jesucristo. And according to my study, si John the Beloved lang yung nakakita ng silip ng about sa lahat naman sila nakasama ni Kristo. Sa 12 disciple, sabi ko nga sa inyo, sa 12 disciple, meron 3 na malapit sa puso ng Diyos. Dahil sa 3 na yun, meron pang nag-iisang malapit sa Diyos, kaya sa Kristo, which is si John the Beloved. Si John the Beloved na isulat niya ng buong linaw. Kaya nga ito tinatalakay natin, nasa chapter 5 na tayo, na kung saan tinutuko dito, mula sa chapter chapter 5 verse 1 to lumilipat na mag-isa ang aking kwaderno. Sabi dito, mula 6 to 10, ipinapakita yung buong linaw si Jesucristo ay Diyos. Sa chapter 1, verse 6 to 10, ipinapakita sa 3 bahagi na pinagtitibay na si Jesucristo ay Diyos sa pamamagitan ng, sabi doon, 3 ang nagpapatotoo, ang Espiritu, ang tubig at ang dugo. May sinisimbolic po ang 3 ito. Alam mo, una, na sinisimbolic dito yung water. Yung water came witness to prove Jesus Christ is God. The first witness, the water, Jesus came by water and blood. The water refers to His baptism in Jordan. No? Sabi dito, when the Father spoke from heaven and said, "This is my beloved Son." Makikita natin yan sa Book of Matthew chapter 3, 30 to 17, nung siya ay binaptize, bumuha ang kalangitan, and then may audible voice. Ito yung anak kong inalulugdan, unang pagpapatibay na hindi lang siya basta tao, kundi siya Diyos. Kasi kung tao lang siya, walang bubukang alapaap, and then magsasalita ng audible voice, and then aside doon, may spiritong bumaba sa anyong kalapate. Kung katangian tao lang, hindi ito mapangyayari, pero pinagtitibay ng baptism na siya ay Diyos. Na siya ay Diyos. Aside doon, yung blood ay symbolic ng cleansing. Kung titignan natin at uugatin yung matandang tipan, no, sinumpa dahil sa kasalanan, sinumpa ang lupa. Kaya dahil doon, ang lupa ay naisumpa at because of kamatayan ni Jesus Christ sa cross ng Kalbaryo, yung pagkakabanggit dito, yung nagbubo ng kanyang dugo. Yung pumatak na dugo doon sa lupa ay nag-redeem doon sa sumpa about sa lupa. Kaya sa kamatayan ni Jesucristo, kung siya hindi Diyos, paano niya mariredeem maging ang kalupaan na sinumpa? Dahil sa pagkakasala ng ating mga ninunong, si Eva at Adan. So, pagpapakita at pagpapatibay sa pamamagitan ng kanyang blood, ganun kakapangyarihan ng kanyang dugo. At kung siya ay ordinary tao lang, hindi niya kaya i-redeem yung sinumpang kalupaan. Pero dahil magpapakita siya ay Diyos at pinagtitibay na siya ay Diyos, na-redeem ang kalupaan. And then aside doon, makikita natin witness to the Spirit. Ang Espiritu ay nagsasabing pawang katotohanan at wala kasi nung malinong masusumpungan sa Kanya. Sumalinaw mga kapatid ko sa Panginoon, pamamagitan ng water, ng baptism, pamamagitan ng blood, at pamamagitan ng Spirit, pinagtitibay ang 3 ito, si Jesucristo ay hindi tao, kundi Diyos. Yes, nagkatawang tao siya. Ang simpleng paliwanag ay ganito. Ang i-redeem niya tao. Alam ka naman magkano yung kalabaw siya. Dahil i-redeem niyang, ang i-redeem at iligid kasi tao, kinakailangan niya magkano yung tao. Marami sa nabi, ang salita daw ng Diyos ay sulat ng tao, malamang. Kasi kung sulat ng kalabaw, ay paano magkakaintindihan kung sulat ng kalabaw at hindi sumusulat ng kalabaw. So sa madaling sabi mga kapatid ko, meron isang kwento, ewan ko kwentong barbero ito, pero mukhang may linaw din man at magandang illustration. Minsan daw, meron 2 mag-ama na nasa bundok, nasa palayan. Yung sa palayan, meron tubig na umaagos. And then, may isang bata na nakita niya, merong dahon na
inaagos ng tubig. Sa dahon na yun, may langgam na sa ibabaw ng dahon. Tapos nakita nung bata na yung dali ng tubig papunta doon sa bangin. And then sabi nung bata, hindi sinisigawan niya langgam, tumalong ka na kasi may bangin na naghihintay sa doon. Mamamatay ka. Siguro yung bata, na-emotion. Tinapik siya ng tatay niya. Sabi niya na, malibang hindi ka maging langgam, hindi ka maunawaan. Kahit ba lumabas yung litid mo, kakasigaw, hindi ka maunawaan kasi hindi ka anyong langgam. Magkakaunawaan lang kung magkaanyo kayong langgam. Ano gusto ko ipunto? Wala lang. Hindi gusto ko ipunto. Hindi nga sinasabi ko kanina pa. Nagkatawan tao siya kasi ang ililigtas niya tao. At para magkaunawaan sa anyong tao, pinanganak sa sabsaban. Mula sa angkan ng mga hari, pinanganak sa sabsaban para ang interpretasyon ng lahat ng iyon para sa walang antas sa lipunan, walang kakaya sa lipunan, kayang abutin ni Jesus. Kung sinasabi mo pinanganak din ako sa sabsaban, si Jesus ay pinanganak din sa sabsaban. Kung sinabi mo mahirap ka, si Jesus mahirap din. Para walang may katwiran, ang isang sinukob, ipinanganak siya sa sabsaban. At pinanganak siya sa anyong tao. Ito hindi matanggap ng mga Hudyo, kasi ang mga Hudyo, kaya nga sa Book of Matthew, sa pagiging kingly kasi ang central theme ng Book of Matthew ay kingly. Yung pagiging hari na Messiah na darating na nakasakay sa kabayong puti. Tapos ipagtatanggol sila, ipagdidigma sila, pagiging warrior yung kanilang Messiah. Kaya hindi matanggap ng mga Hudyo, si Jesucristo ay Diyos kasi ipinanganak at hindi na pa siya pinanganak sa sabsaban pa. Kung siya ay Diyos, bakit pinanganak sa sabsaban? Pero ang interpretasyon, spiritual interpretation doon, para hanggang sa pinakaaba, masasabi kong hindi ako karapat-dapat, wala akong kakayahan, wala akong kayamanan, ganyan-ganyan. Pagdating sa mata ni Jesucristo, qualified kang maligtas. Kasi maging siya sa pinakamababang anyo, ikaw ako, kayang ligtasin. So malinaw sa atin, mga kaibigan pa sa Panginoon, habang lumalakad tayo sa fellowship natin sa Kanya, sa pakikipag-niig natin sa Kanya, kayang-kayang ang unawain ni Jesus kahit anong kalagayan meron ka. Kung iniwan ng mga kaibigan, iniwan din siya that time, mga kaibigan. Kung nabugbog din siya sa that time. Kung rejection ang pag-uusapan, na-reject din siya ng mga panahon na yun. Kaya hindi maipupubli. Kaya nga, sabi niya sa Matthew, lumapit kayo sa akin, kayong mga napapagal at nabibigatan sa inyong pasanin, kasi daman niya lahat ng iyon, lahat ng iyong pinagdaanan at pinagdadaanan natin saan mang henerasyon ay napagdaanan ni Jesucristo. Kaya nga siya yung Messiah na anumang oras pwede nating lapitan, pwede nating hingian, pwede nating dulugan, kasi maiintindihan niya tayo. Sa Kanya, walang rejection pag lumapit ka sa Kanya. Kaya nga, ito yung pribilehiyo sa atin at ang kasiyahan natin na salamat may Messiah, salamat may Kristo na ipinanganak sa anyong tao, nagbubok, nagdugo, namatay sa krus ng Kalbaryo after 3 days na buhay para ikaw ako magkaroon ng katiyakan ng kaligtasan. So dito papasok itong talakayin natin, at sabi sa pagpapatuloy ng pagbabasa natin sa chapter 5, balikan natin. Tatlo ang nagpapatotoo, ang espiritu, ang tubig at ang dugo. Ang nagkakaisa tatlong ito. Tinanggap natin ang patotoo ng tao, ngunit matibay ang patotoo ng Diyos at iyon ang patotoo ng Diyos tungkol sa Kanyang anak. Kung meron mga testimony sa atin ng mga tao, galing sa pusikit na karimlan, galing sa kadiliman ng kanilang buhay, makikita mo maayos ang takbo ng buhay niya ngayon, pag ito tumayo sa harapan at kalikulan ng mga tao at nagsalita, purumi siya. At masasabi ng tao talaga papalakpak kasi nakita nila yung buhay ng tao ito, masalimuot, bagbagan damdamin, di mga mukhang pasas, yun yung mga ganun terminal, no? Talaga ng mga galing sa pusikit na karimlan, pero nabago ng Diyos, sa patotoo ng tao yun, maniniwala ka. Patotoo pala ng tao yun. Eh what if, kung ang magpapatotoo yung Diyos na mismo, na may akda na lahat ng panukalang
sa pag-redeem ng tao through Christ, sa pagligtas ng tao sa pamamagitan ni Jesucristo. Ikaw kaya hindi pa lalong maniwala. Planado niya lahat. The Old Testament is the shadow of things to come, and the New Testament is the fulfillment of the shadow. So makikita natin, i-prepare mula sa matandang tipan, si Jesus Christ, mula sa angkan ni Abraham, hanggang naging bayan ng Israel, at mula sa hari kay David, throughout history, ipinakita siya ay anak at ipinipare ng Diyos mula pa lang sa matandang tipan para magkaroon ng katubusan. Kaya nga sa Old Testament, dahil wala pang Messiah doon, naghintay pa sila na ipanganak ang Messiah sa New Testament. Kaya nagkaroon ng Abraham bosom because lahat ng namatay sa panahon nila Noah, sa panahon ng pinagpapatay ni David, para na magkaroon ng isang nasyon ng Israel, lahat ng mga pinagpapatay na yon naghintay sa Abraham bosom. Kaya yung sa Lazaro, si Lazaro, na chapter 16 ng Lucas, ipinakita doon, nagkaroon ng Abraham bosom because hinintay pa nila yung Messiah. Kasi sa Old Testament, wala namang Savior pa doon eh. Piniprepare pa lang yung Savior. Kaya pumasok yung kaligtasan, at nagkaroon pala sila ng katiyakan ng kaligtasan kasi after mamatay ni Jesus Christ ng mga oras na yun, 3 days, pumunta sa Hades, sa Abraham bosom, para bigyan pangaral yung mga tao na naghihintay sa kanya na inabot ng kamatayan. Yung mga heroes of faith, in Book of Hebrews, makikita mo doon, dahil sa kanilang pananampalataya, sinakripisyo ganito ganyan. Makikita niyo sa chapter 11 ng Book of Hebrews, yung mga nabuhay sa pananampalataya. Nananampalataya sila kahit hindi pa nila nakikita yung Messiah, pero nananampalataya sila, magkakaroon sila ng kaligtasan. At yun ang nagkaroon ng katuparan sa New Testament. Kaya the New Testament is the fulfillment of the shadow. So, if pinagtitibay ulit yan ni John the Beloved, so umagang ito sa atin, sa bagong henerasyon, na kung sino man naghintay ng kaligtasan through Christ, sino ba kaya tayo natututol at mangangaral ngayon na hindi si Jesus Christ ang Messiah? Hindi si Yesu Cristo ang tao lang. Anong saysay na paghihintay nila Abraham, David, Moises, Daniel, Jeremiah, Ezekiel, Isaiah, na masasabi mong naghintay sila, maging sila man naghintay sa pagdating ng Messiah. Tapos papabudaan mo sa panahon ngayon na hindi siya naging Diyos at hindi siya Diyos. Parang isang malaking kahibangan, ewan ko kung sino nag-interpret o nag-aaral ng talagang ayaga, kaya nga sa panahon talaga ng sa panahon natin ngayon, ay maraming, sabi nga, maglilipa ng mga bulaang mga ngaral, bulaang guro na hindi magtuturong si Yesu Cristo ay Messiah. Mga anti-Christ po sila. Kaya, malimit sa aming pamamahayag, sabi ko sa team, ito ang bigyan diin natin at talagang dapat bigyan diin. Tayo mga taga-Hope of Life, hindi maikakaila na tayo ay mayroong kilo-kilo scripture at hindi maikakailang tayo ay nilipliman ng ating mahal na bishop para ituro ang tamang doktrina na tatagos hanggang sa mga huling kapanahunan. At sana magpapatuloy ang ganitong uri ng level ng aral na meron tayo na kung paano i-bring out ang exact meaning ng Bible na hindi tayo madadaya ng kahit sino mga maling mga ngaral na naglipana sa ating panahon. Kasi nakakalungkot, nandun na lang din naman, ang aral ka naman din naman, bakit hindi mo sinishare na si Yesu Cristo ang daan ng kaligtasan? Kaya nga, malaki ang pananagutan. Kaya nga sabi ng Book of James, huwag hangarin ang lahat ay maging guro o maging pastor. Kasi kapag magkakaroon ka ng malaking pananagutan, kapag hindi mo naiwasto yung turong mayroon ka, pananagutan mo ito sa harapan ni Lord. Kaya nga sa malimit kong pamamahayag, ako po'y hayagan ng angaral at talagang pumunta pa ng angaral. Kahit abutin ako ng kamatayan sa aking pangangaral, ituturo ko yung katotohanan. I remember tuloy yung isang pastor na grabe ko yung pagmamahal ng Diyos. Tinutukan na siya ng baril para nagiging ng pangangaral para hindi siya mapatigil. Nung akmang hindi itututok sa kanya yung baril, ipuputok sa kanya, hindi pumuputok. Para pag sa taas, pinuputok, pumuputok. Kasi pinipigilan ang kanyang pangangaral. Huwag ka lang mangaral dito, marami na born again. Huwag ka lang mangaral dito, marami nagbabagong buhay.
kadalasan mga nagbabagong buhay, mga NPA pa man din, nagbababaan. Sa panig ng batas, tuwa-tuwa ang mga batas na ito kasi nga hindi nila mapasuko. Pero itong pastor na to, nakinasangkapan ni Lord na mayroong dala ng revival, apoy ng revival sa kanyang pamamahayag, kahit yung pinaka-NPA, yung pinaka-leader, bumaba para magbalik loob sa Diyos. Kaya makikita natin dito the power of the gospel, kapangyarihan ng pamamahayag ng salita ng Diyos. Kaya ang aking encourage sa bawat isa sa ating panahon, ikaw na nakakarinig ng aking tinig, no? Ikaw na narito sa umagang ito, please, nandiyan na ang kaligtasan, sure na ang kaligtasan. If tanggapin mo na si Jesus na yung Savior and Lord ng buhay mo, tiyak na ang kaligtasan, wala natin dapat pag-usapan dyan. Pero mas lalong titiyak ito kung tatama ito sa mga mahal mo sa buhay, kakilala, kaibigan, mga kamag-anakan na aandap-andap pa sa buhay na ito. Ito po yung panahon na susugan natin yung apoy ng revival. Ito yung panahon na napakabilis. Pag nagbukas tayo ng BS, nandun yung response nila. At nandun linggong ito, mayroon tayong mga bubuksang bagong Bible study na naman. Nagpapasalamat ako sa mga kapatiran natin na willing paggamit ng kalambahay para mabuksan ng Bible study ulit. At din naghahangad ako, sabi ko nga sa Panginoon, Lord, hinihingi ko ang bawat kaluluwa na kung saan mo dadali ng aming pangyapak. Ako at ang team na pinagkatiwala sa akin, Lord, pagbuksan mo kami ng mga gawain at makapag-akay pa kami ng marami pang kaluluwa. Lagi kong sinasabi kay Lord, wala pa akong nagagawa, kalikingan, wala pa sa kalikingan ng mga pinagagawa. And Lord, sabi ko, hindi pa ako titigil, kahit nakakaramdam akong physical aspect, kapagulan, pero masaya ang espiritu. And sabi ko lagi, sama-sama tayong maabot. Sama-sama tayo, tagumpay ng isa, tagumpay ng lahat. Ang karangalan ng isa, karangalan ng lahat. And we are one family. Hope of Life family. So ito yung mandatong sususugan natin, make disciple, make disciple. Hindi pa tayo magpapalit kasi sa Tuesday pa naman magpapalit ng ating, yung ating team, pangtaunang takbuhin meron tayo. Ang magiging taunang pagtakbuhin natin ngayon, dahil pasilip na sa akin, hindi siya, send me. Nakahanay pa rin sa nangyayaring Espiritu ngayon ng pamamahayag, send me. Nandito ako, Lord, send mo ako sa Bible study ganitong lugar. Nandito ako, Lord, send mo ako sa Pagray. Send mo ako sa Francia. Lord, nandito ako, send mo ako sa Silangan. Lord, nandito ako, send mo ako sa 1, 2, 3, 4, 5, hanggang mag-isa-is. Kasi ang aking hangarin, Lord, bawat purok magkaroon kami ng Bible study. At every Sunday, gagagad namin sila. Sabi ko, Lord, pangarap ko to, inilagay sa puso ko. Dahil ikaw yung naglagay sa puso ko, bigyan mo ng katuparan ito. Magpadala pa po kayo ng mga kasama ko sa Bible study, mga katuwang, na pwede kong i-send, na pwede i-send. Pastor, ako na dyan sa uno na yan. Pastor, ako na dyan sa 2. Nag-uuma po yung lagi sa presensya ni Lord. Kasi ang mandatong dapat nating isa-isay, assurance of salvation. Kung si John D. Beloved, binigantiin ito ang katiyakan ng kaligtasan, nasa release tayo ng tamang doktrina. At sususugan natin yung release na yun. Kaya ito rin ang sigaw natin. At bilang sigaw ng pag-asa ng buhay, isisigaw din natin si Yesu Cristo lang. Matitiyak ang kaligtasan. Si Yesu Cristo lang ang makapagbigay ng katiyakan ng kaligtasan meron pa. Kaya mga kapatid ko sa Panginoon, sama-sama tayong manalangin na magpadala pa si Lord ng mga manggagawa. Magpadala pa si Lord, mag-send pa si Lord na may mga passion sa pag-abot sa kaluluwa. Mag-send pa si Lord ng mga may passion sa katyagaan, sa pag-abot sa mga Bible studies, yung pagsuporta sa mga gawain ng Diyos. And salamat sa Panginoon sapagkat nakikita ko ito sa ating ministry at mayroong galaw at kilos ang Diyos sa lugar na ito. Kamakailan, Bible study kami sa taas, hindi kinakatkat. No? Ito kasi si kapatid ako, patalas ang pandinig. After na kami ng Bible study, nung kami kailangan dyan, mababa na kami. And then, napag-usapan kasi namin, yung isang kapatira natin doon, nagtitinda ng isaw-isaw. And then sabi ko, magkano ba ang isaw-isaw? Nagbanggit ng certain amount, yung presyo. Sabi ko, ay okay lang bang bilhin na namin lahat? Tapos parang na magbabible study sa inyo, sa area. Then yung pababa na kami, nakalagpas na kami ni Henry, at nila hihikong na lang talaga yung sa kalam talas ng pandinig Sabi nung meron daw nagsabi, hindi ko masyado lang prosesan kayo lang naman kasi dyan, hindi naman kami ni-invite.
yung tenga ni ko. Hindi ka na, binalikan. Eh gusto niyo po sumama kayo next Tuesday. Talagang hindi makaka, talagang nag-umabay din eh, oh. Kaya akala namin bibiro, eh hindi pa na nabibiro, pagbalik ko ng Martes, yung puto. Nasa 20 yata kami, may gusto na ka na, Sunday service, eh. Akala ko nga may funeral service to, eh, kasi ganito karami, para may mga lamay eh. Pero pinaglalamayan yung salita ng Diyos. Hindi sabi ko, all glory belongs to you, O God. Kaya may mga feedback ka na meron siyang bahay na magpapa-open. Kaya hindi nila kala Henry, hindi nila kalakat sa half-board na raw. Kasi hindi na raw kakayanin yung pwersa. So, ang lahat ng ito ay galaw at kilos ng Espiritu ng Diyos. Susugan natin, kapatid. Susugan natin yung apoy ng revival. Yun, ganun din ginagayan. Ganun din kilos ang ginagawa ng Diyos sa kanila. Actually, sa lahat naman ng BS natin yun, nakikita kong may hipo dun sa mga tao na nakakapakinig sa salita ni Lord. Pagka yung motives mo, Lord, gusto namin magkaroon ng kaligtasan at magkaroon kami ng impact sa community kung saan kami nakapaloob. Ibibigay sa iyo ni Lord ang mga pribilehiyo at bubukas siya ng mga pribilehiyo para ikaw ako ay kasama pa ninyo. And then, sa lahat ng ito, salamat sapagkat may Diyos na sumasalahat. Kaya mga kapatid ko sa Panginoon, sama-sama tayo maglilingkod sa Panginoon. Sabi dito, dating verse, dating talata, ang sino mang nananalig sa anak ng Diyos, naniniwala sa patutong ito, ngunit ayaw maniwala sa Diyos ay ginagawang sinungaling ang Diyos, sapagkat hindi siya naniniwala sa patutungan nito tungkol sa kanyang anak. At ito ang patutuo, ipinagkaloob sa atin ng Diyos ang buhay na walang hanggan at ito'y makakamtan natin sa pamamagitan ng kanyang anak. Ang pinananahanan ng Diyos ay may buhay na walang hanggan, ngunit wala nito ang hindi pinananahanan ng Diyos. Minsan nabanggit ko ito kasi nagbablog po kami, no? Parang announcement lang ulit. Nagbablog kami, na binigandihin ko rin ito na hindi mo lahat ng tao ay anak ng Diyos. Hindi mo lahat ng tao maliligtas. At hindi lang porkit mahirap ka maliligtas ka, kundi yun lamang sasampalataya kay Jesucristo bilang Diyos at tagapagligtas ng kanyang buhay. Ginamit na namin din ang vlog, no? Kaya pakisubscribe ko. Kaya session ko mamaya yung amin din ka na. Hindi, ang plano namin at ang design namin ng kapatid na Henry, spread yung gospel through vlog. Kasi maraming tao ngayon nakaano sa cellphone, kaya sa pamamagitan ng cellphone, kakatagpuin sila ng Panginoon sa pamamagitan ng mga ganung video. Kaya walang tulak atigin sa ating panahon. Saan mang pumosisyon, basta dala mo ang motibong makapag-akay ng kaluluwa at makapagdala sa pangalan ni Kristo, i-share natin. Kasi hindi lahat ng tao maliligtas. Malinaw yan ang salita ng Diyos ang magsasalita. At hindi lahat ng tao ay anak ng Diyos. Iko-consider ka lang na anak ng Diyos kapag nagkaroon ka ng pagkakilala sa Misaya. Iko-consider ka lang na anak ng Diyos kapag meron kang pananampalataya sa Kanya. Iko-consider ka lang na anak ng Diyos kung sinususugan mo yung Kanyang salita.